Amen. Who's ready? Who's excited for the Word of God? Hallelujah. Manatili po tayo nakatayo. And we're now on the second part of our second installment. We are on a series called The Great Commission. The Commission. Amen. The Great Commission. And last, sige po, makakaupo na po yung bawat isa sa atin, sorry. Last Sunday po, we've talked about the value of discipling. Tama po ba? No? This whole series po ng Great Commission is, I believe God is really preparing this church for the end-time harvest. No? And I do believe na bago po bumalik ang Panginoon, we will see multitudes of people getting saved. Amen. Hallelujah. And as part of this wonderful family, I hope and pray na makita mo yung sarili mo na bago po dumating ang Panginoon. Ako po personally, I don't want to simply see what God is doing. I want to be part of what He's doing. Anybody here, you want to be part of what God is doing? Amen. Hallelujah. Lahat po tayo gusto natin maging part po tayo ng ginagawa ng Panginoon. That's why it's my responsibility as your pastor to teach you, no, ito pong bagay na to so that po ma-equip po tayo sa nais pagawa ng Panginoon. So again, this is the second part ng ating second installment entitled The Value of Discipling. And last Sunday po, we've tackled the importance of the discipling ministry and the life of the disciple. Yung benefit po nito sa buhay ng ating dinidisciple. And for a short recap, napag-usapan natin first, discipling increases the rate of the disciples' growth. No? Marami po pumapasok sa church ay baguhan pa lang. And sa pamamagitan po ng discipleship ay mas lalong napapabilis yung growth po ng mga disciple. We've also talked about discipling. It stops wrong behavioral patterns in the disciple. It protects the disciple. It provides the disciple with a personal friend. And also lastly, discipling provides the disciple with counsel. So ngayon po, we will be talking about the value of discipling to the discipler. After nating makita kung ano po yung advantage nito sa mga taong dinidisciple natin, ngayon naman po pag-usapan natin, ano ba yung advantage nito? Ano yung benefits ng mismong taong nagdi-disciple? Amen. Anybody here, you have this desire to be used by God? And eventually, you're seeing yourself as a leader of leaders, a leader ng multitude. Can I see hands? Come on. Hallelujah. Nobody's raising their hand. Thank you po sa mga nagtaas, sa mga nagkakaroon ng desire. No? That's why we want to encourage you to enroll po, to join our discipleship classes so that you will learn how. I understand what you're feeling. I understand there's a bit hesitancy, no? Dahil, Pastor, di ko alam gagawin, paano ba yan? Pero let's trust the process na, alam mo yun, the first step po is to say yes to God. And as we always say, that those whom He called, He equips. Amen. So the value of discipling to the discipler. We shall now consider the value to the one doing the discipling. Don't you know, church, that whenever a person is obedient to God or to God's command, he receives personal benefit and blessing in return. Pag ang isang tao po ay masunurin at ginagawa niya po ang pinapagawa ng Panginoon, alam niyo po ba, may karampatang, ano po yan? Benefit. May karampatang pong blessing yan in return. And this is also true in discipling ministry. So, Pastor, what are those benefits? Number one, discipling brings joy to the discipler. Wow. Come on, shout joy.
Can I see the hands of our leaders, squad leaders? Dito, may hawak ang squad. Can I see your hands? Totoo po ba to? Na nagbibigay ng joy sa atin? Tama? No? And in my own personal testimony po, to those people whom I am mentoring or discipling, ginagamit po sila ng Panginoon. God has used these men that I have discipled to bring incredible joy to my life. It's a joy to see them grow and mature in their relationship with God. Katulad po ng isang bata, ako po, I have, the youngest is 1 year old and turning 5, 1 year and 5 months this April. And di ba po, nakakatuwa, seeing every milestone, seeing paano sa lumalago, seeing na from crawling, then now he is walking, and after walking, running. Tama, natutuwa ka, makita mo, wow, dati ganyan lang siya kaliit, ngayon lumaki na siya, wow. Kung paano po tayo natutuwa sa ganun, ganun din po na nabibigay ng joy sa atin. It gives joy to the discipler. Seeing your disciple learning how to read the Bible. Now he is learning how to pray. Wow. Now he is learning how to share his personal testimony to other people. So that's a wonderful privilege to watch them mature and learn truths from the Bible. It's a joy to watch them at first struggle with sin and then become victorious. Ang sarap po nun na makita mo, nagsastruggle siya ng una, then napagtagumpayan niya. Wow, it brings so much joy sa buhay ng isang discipler. There's a verse here where the apostles John and Paul express this joy clearly in 3 John 4. It says here, I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Sa isang discipler, wala na pong ibang blessing. Alam niyo po, at first, I do not understand what other pastors were saying about this, na yung simple pong bagay na makita ka niya lang, simpleng attendance mo, it brings so much joy to the pastor. At first, I didn't understand yung joy na yon. Pero ngayon po, nakita ko yung bawat isa actively engaging. At totoo po pala, pag wala din yung iba, hinahanap mo sila. At lalo na pa, kung hindi ka lang puro active, pero lumalago ka, lumalalim ka, and you are following and walking in the truth. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Sobra pong joy yung nabibigay niyan sa nagdi-disciple sa inyo. Another verse in 1 Thessalonians chapter 2, 19 to 20, sabi po dito, after all, what gives us hope and joy, and what will be our proud reward and crown as we stand up before our Lord Jesus when He returns? It is you. Wow. Yes. You are our pride and joy. Ulitin ko po. Sabi po dito, after all, anong nagbibigay ng hope at joy sa amin? Na pag finally tumayo na kami sa harap ni Jesus, ano yung joy na yon? Sabi niya, kayo. I hope darating po yung time na tayo magiging proud din that when we will enter heaven, we will not just enter alone by ourselves, but we will enter with those people whom we've evangelized. Yan po yung nasain ng bawat isa sa atin. Bago dumating yung Panginoon, magamit ka niya dito sa lupa. Sarap ata no, no? Pagpasok natin ng langit, at kasama mo lahat ng nawin mo. At sasabihin mo sa Panginoon, Lord, eto po sila. Ay, wala sila, nasaan sila? Di ba? Ang hirap sarili mo lang eh. Tama po ba?
And also in chapter 3, verse 9 ng 1 Thessalonians, sabi po dito ni Pablo, how we thank God for you. Because of you, we have great joy as we enter God's presence. I want to grab this opportunity, the Rock City Church, the Rock family, me also as your pastor, kayo po, you are my joy. Yung makita ko po kayo, nakikita ko lang kayo, natutuwa na ako. What more pa, na ang bawat isa sa atin, we will all grow and mature and we will learn how to disciple other people. And those people whom we've discipled, they will also disciple other people. Grabe po yung joy na yan. Tama po ba? Yes, we know that discipleship is hard work. But more than yung pong burden and the challenges, nothing can be compared to that joy na reward natin. Tama po ba? Yung masasabi mo, worth it. Worth it lahat ng pagsusundo-sundo mo. Worth it lahat ng nilibre me, dinakit me, pigtyagan me. Tapos eventually, darating yung time, yung in-invite mo, siya na yung tumatayo dito. Wow. Palakpakan natin yung Panginoon. So that's number one. It brings joy to the discipler. Second po, discipling purifies the life of the discipler. Ano pong ibig sabihin nito ng purifies the life of the discipler? Alam niyo po ba that discipling others has a purifying effect on the discipler? Because I believe that God is in the business of bringing us into conformity with His Son. At marami pong bagay, tayo po bilang discipler, ikaw na soon magdi-disciple, maraming gagamitin ang Panginoon sa buhay mo para i-purify ka niya. Pastor, what are the things that God is using to purify me? Nandyan po yung mga trials. Nandyan yung Word of God. The Word of God purifies us. The people around us, ginagamit po niya ng Panginoon to purify us. The ministry, and marami pa pong circumstances, all of those things, ginagamit yan ng Panginoon para ma-purify ka. Pastor, can you expound it a little bit? Sino po naniniwala that as you enter this discipling relationship, discipling ministry, there will be a lot of things that the Lord will expose into your heart. Sa discipling ministry, the Lord will show you how impatient you are. Kaya ang iba sinasabi, grabe pala ako ka-impatient. Simula nung nag-disciple ako, nakita ko sa buhay ko. Tama po ba? Sa discipling relationship, you will see how sometimes impatient you are, how harsh and insensitive you could be as you start to get along or to get involved with people. And the discipler may be shocked at what he learns about himself when he concentrates on someone else. Yun po yung sinasabi, bakit tayo napipurify? Kasi ginagamit po ni Lord yung discipling ministry para mabago ka. Para matuto ka magmahal. So that you will learn how to love other people. You will learn how to be patient, to be loving, to be understanding. That's why I believe with all my heart that as one matures as he ministers. Gusto mong lumalim ka lalo kay Lord, magpagamit ka. Mag-alaga ka ng tao. Mag-disciple ka. I think that's the next step na kailangan natin gawin. Everyone po who's hearing my voice, I hope magkaroon ka ng desire, again, to be used by God
there are a lot of people here who needs a spiritual father and a spiritual mother. And I pray that before this series will end, marami pong magsasay yes sa Panginoon. Tama po ba? God builds into the discipler godly qualities pag siya po'y pumasok sa discipling ministry. So ganun kanya pinupurify. Ginagamit niya yung discipling ministry para po mabago ka. May mga narinig po ako minsan na before, di nila naiintindihan yung sinasabi ng leader nila until one time sila na yung naging leader. There are some people who doesn't give so much value doon sa they don't make time sa pagsasquad into their small group until one day they became leaders. And when their members do not show up, ano nangyayari? Sila yung nasasaktan. Ganito paling nafe-feel ng leader ko dati. Dati di ako nag-a-attend. Ngayon ako'y nasasaktan pag wala sila. Ganun pala yun. Naintindihan ko na ngayon. Diba? Nababago ka. Napupurify ka. Hallelujah. Pangatlo pa po, discipling develops ministerial skills in the discipler. Hallelujah. There are some things that you will only learn through discipling. I'm telling you. Hindi mo yan matututunan. You will not learn it through attending a Sunday service or midweek service natin, at malalaman mo lang yan pag ikaw ay natutong mag-disciple. Because a discipler will learn how to teach the disciple. For example, he will learn the mechanics of counseling. Ikaw na nagde-disciple, nabibuild up yung counseling skills mo kasi nga, pinapasa mo rin, tinuturo mo din sa dinidisciple mo. You will learn how to guide someone in the ministry. You will learn how to facilitate, to lead a discussion. So ang dami pong, it's like when you enter into a discipling ministry, you will learn how to take a lot of positions or roles. Para kang sumusuot ng maraming hats. Hindi ka lang leader, hindi ka lang niya pastor, counselor ka niya rin, coach ka niya rin. Yan po, natututo ka pag ikaw ay nagde-disciple. So yung mga skills pong yan, nade-develop sa'yo. There are a lot of skills, other skills that expand the capability of the discipler. Number 4, also, discipling provides an outlet for the discipler. Alam niyo po, tayo po bilang Kristiyano, it's easy for us to become reservoirs of knowledge with no output. Ulitin ko po, bilang Kristiyano, ang sakit po natin, maraming naiimbak. You will hear sermons after sermons, preaching, even po sa internet, or kanino man naririnig na dapat mong pag-ingatan din. In short, naiibak po yung knowledge sa iyo, pero ang problema, nasa stuck at walang lumalabas. Hello? Again, when that occurs, the Christian is like the stagnant Dead Sea. Rich, but flowing nowhere. Ang Dead Sea po ay napaka-rich ng minerals and yet hindi nagfo-flow. So sa tingin niyo po, para saan? Hindi lang po para sa inyo yung naiimbak na knowledge na yan. Dinisenyo ng Panginoon yan para maipasa mo po yan sa ibang tao. So working with a less mature Christian provides the outlet the discipler needs for teaching the many truths he is learning. Kaya ang sarap po pag may dinidisciple ka, yung mga narinig mo ng Sunday, excited ka, sinishare mo sa disciple mo. Tama? At doon pa lang po, nagkakapalitan kayo ng revelation ni Lord.
Nagkakapalitan kayong ng notes. So, may naiimbak, merong lumalabas. May naiimbak, may lumalabas. Ganyan po ang disenyo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And by passing on what you know, the discipler stays fresh. Iba po, parang sa kanal, di ba po? Kaya nga po, nangangamoy, hindi nagfo-flow, naiimbak, nangangamoy. Tignan mo yung katabi mo, baka nangangamoy na yan. Hallelujah. Yung isang Kristiyanong walang output, nangangamoy yan. Ayaw mo na sisingutan. Yung iba oo nga, positive, pastor. Kaya dapat meron kang output. Turn to your neighbor, tanungin mo, meron ka bang output? Come on. Sinong output mo? Ayan. Tsaka huwag po kayo matakot sa pagdi-disciple kasi nga yung i-disciple mo, less mature na believer kesa sa'yo. Hello? Nakukuha po natin. Sino dito gusto niya maging fresh siya? Ang sikreto para maging fresh na Kristiyano ay what? Mag-disciple. Yun pala yun. Pastor, kala ko mga BB cream, CC cream lang magiging fresh ako. Or Botox, Pastor. Kaya yung mga nagdi-disciple, isa yan sa mga pinakagwapo at magaganda. Palakpakan nga po natin si Lord. So those are the things po, again, the value of discipling to the discipler. Number 1, it brings joy to the discipler. Number 2 po, it purifies the life of the discipler. Number 3, it develops ministerial skills and it provides an outlet for the discipler. So now let's go to the value of discipling to the church. Pastor, ngayon narinig ko na the value of discipling to the disciple, then next to the discipler. Pangatlo po, ano ba yung value nito sa church? Bakit napaka-big deal po ng discipleship sa atin? Hello? Again, ulitin ko po. Sinabi ko po sa inyo, we have this anong tawag nito? Preaching calendar na sinusundan po natin. Di naman po tayo aalis doon, itutuloy ko pa rin po yun. Pero sa panahon po ngayon, God led us to focus on this wonderful truth about this great commission na kailangan po nating i-embrace. Dahil po ayaw ng Panginoon na masayang yung malaking harvest na wala lang po tayong gagawin. Tama po ba? So again, ano po ba itong nagagawa nito for the church? Look at this. Let's read it. Sabi po dyan, the discipling ministry strengthens the church body and perpetuates God's work by developing godly leaders for the church. Ulitin ko po, ang discipling ministry daw po ay pinapalakas niya, pinapatibay niya itong church body so that yung work ng Panginoon sa church will become alive at magpatuloy, will keep on going at magpatuloy by what? Paano magpapatuloy ang ministry ng Panginoon dito sa Drac City Church? By developing godly leaders. Ulitin ko po, again, ang discipling ministry ay pinapalakas niya po, pinapatibay niya itong church body so that yung work ng Panginoon sa Drac City Church, sa iglesyang ito ay magpatuloy. At para magpatuloy po ito, kailangan nating mag-develop ng mga godly leaders dito sa church. I do believe that the church has always desperately needed young, strong leaders. Hello? Again, we need young and strong leaders. Ulitin ko po, hanggat makuha nyo at magising kayo, the Rock City Church and in every churches all around the world, they need young and strong leaders. Dahil po, usually, those who have been discipled
and directed into a ministry, sila po yung ginagamit ng Panginoon, yung mga na-disciple at yung mga na-raised na leaders, sila po ang tutulong para po buhatin ang pinapagawa ng Panginoon sa church. On the other hand, we need to understand, church, where there is no discipling, there is loss. That is the main goal of this series, because we're so much concerned with what Jesus has commanded us in Matthew 28, go and make disciples. Yun po ang focus natin. Yun ang bagay na dapat ginagawa ng church. Ulitin ko po, yun po ang pinakapuso. This is the very heart of what should we be doing as a church, to make disciples. Not just to fill every seats, not just to open another service, or magkaroon po ng isang sarili nating building. Praise the Lord. Kung loloobin po ng Panginoon. Tama po ba? Pero hindi yun yung primary eh. Kasi kahit wala yung building, we can make disciples. Ulitin ko po, kahit wala yung building, we can make disciples. So where there is no discipling, there is loss. Kasi hindi napapasa, hindi na pagpapatuloy yung pinapagawa ng Panginoon. There's this man and his name is Chuck Miller, who is a seminar speaker on Christian discipling. And he said that discipling involves carrying on the plan of God without break in the cadence. Pwede po ba akong kumuha ng Shell, halika dito. Di ka pa mo tumitingin sa akin, no? Kala mo, nakakatago ka. Miriam, halika. Sister Lourdes, Saji, halika. Si Rob, yan, nakita ko si Rob. Sige, mabilis lang po. Lahat na marunong sumayaw. Di ba po, parang hindi masyadong malayo yung height ng bawat nakuha ko. Oh, find your height. Joke lang. Joke lang po. So imagine, sige po, diretso kayo. Usog pa yung dito kay G. So again, sabi ni Chuck Miller, discipling involves carrying on the plan of God without a break in cadence. So imagine, kung ang discipling daw po, it's like we are passing on the baton. Yung gospel na na-receive po natin. Pasa ko kay Saji. Sige, G, hawakan mo na maayos, G. Oh. Ipasa mo. Ipasa mo. Yan po yung discipling ministry. Dapat po walang break in the cadence. Pero paano po may papasa? Sige, atras kayo, Rob, tsaka si Miriam. Yan. So, paano mapapasa? Oh, bibigay ko kay Saji. If there is no one who will say yes to God, how can this gospel message be preached and or be delivered sa susunod na generation? Hello! If we will not do our part, our children will suffer. If you have a son or a daughter po, nasa alpha generation, taas mo yung kamay mo. Toddlers, may anak ka toddlers right now. Imagine kung di natin gagawin yung pinapagawa ng Panginoon, paano sila? At nakakatakot, if the church is not teaching them how to disciple, don't you know that the world is also discipling them as fast, as more than us? The discipling is that the world is already discipling them. Look at what's happening sa kanila. Gaano kabilis. Kaya nga,
Sa sobrang bilis nga ng technology, di mo nga tinuturuan nag-i-English. Unang salita niya, puro English na eh. Wala nagturo sa kanila, gumamit nito. Pero marunong nang gumaganyan-ganyan yung mga bata ngayon. So how can the next generation, how will they know about Jesus? If there's a break in the gap. How's the next generation if you will not say yes to God now? This is the importance of discipleship. Palakpakan po natin yung Panginoon. Sige po, marami pong salamat. Come on, palakpakan natin yung Panginoon. Huwag nating hayaan magkaroon ng break. Kasi kawawa po yung mga anak natin. Kawawa yung apo mo. Tama po ba? The result of discipling is that God's work will continue in future generations. And if we do not disciple, there is no guarantee that a ministry will continue. Hindi po walang guarantee yan na magpapatuloy. Kaya natin to ginagawa. This is not just a routine. What we're doing here is not just a ritual or because we're so used to coming here every Sunday. No. As I always say, we gather to scatter. We gather to scatter. May mission po tayong kailangang gawin. This is what 2 Timothy chapter 2 verse 2 is all about. Sabi po dito, and the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Yan po yung prinsipyong yan. Hello? Alam niyo po, tingnan na lang na po natin yung history. Look at the 113 colleges and universities of America who started with a strong Christian foundation like Dartmouth, Princeton, Yale, Harvard universities. Nag-start po yan, napaka-rich, napakatibay ng pundasyon nila. Yung mga sikat po na preachers, they came from those universities. Those people who started revival, they came from that universities. Pero ngayon, nasa na po ang mga universidad na yan? To the point na gusto na nilang, actually, binan na ng ibang universities ang pananalangin sa mga campuses nila. Ilan na po bang barilan ang nakita at napanood natin sa TV sa mga universities na yan? Simula nang inalis nila ang Diyos sa picture, nagkaloko-loko na po. They started with a strong Christian foundation, but somewhere, the discipling process stopped. Somewhere along the line, the men in the universities failed to pass the baton. And it was just only a matter of time before the schools drifted away from their Christian base. Napakatibay, napaka-solid, nakapag-raise ng mga evangelists, pastors, revivalists. Pero ngayon, wala na po ni aninag ng mga bagay na yan. Because somewhere, the discipling stopped. That's why I'm here to preach what God wants us to hear. So that even we are not here anymore, we can make sure that our sons, our daughters, your granddaughters, come on, grandchildren will continue. Palakpakan natin yung Panginoon. Come on, sige po. Kailangan mong tumayo, kailangan mong magising, kailangan mamulat yung mata mo para po hindi matapos ito
Tama po ba? If the church is to continue as a strong, dynamic, working fellowship of believers who adhere to and perpetuate the truth, then the ministry of discipling or discipling others is essential. Kung gusto nating manatili po tayong matibay, manatili po tayong buhay bilang mananampalataya, tayo po dapat ay magpatuloy dito po sa discipling ministry na ito. And lastly, as I end, not just for the church, but let's talk about the value of discipling to the world. Alam niyo po, my greatest desire is to be used by God to change the world for Jesus Christ. Maybe for some, iniisip mo, wow, parang napakalaki nun. To change the world for Jesus Christ. Is it possible? Is it possible that we can change the world? I believe so. We can change the world one person at a time. One person at a time. One person na mababago. Hindi mo alam anong impact niyan na pwede niyang dalhin sa campus niya. Isang taong binago ng Panginoon, hindi mo alam kung anong magiging impact niya sa workplace niya. Tama po ba? And one of the greatest mysteries is that God uses men like us to accomplish such goal. I believe if the world needs changing, if the world ever needed changing, it needs it now. Hindi bukas, ngayon po dapat. I pray masabi po natin ngayong umaga na Lord, gamitin mo ko because I want to change this world. Gamitin mo ko mabago tong mundo kung nasaan ako. I want to have an impact. We don't want that after we die, yung nakasulat sa ating tombstone, sa lapida mo nakasulat, He came, He stayed, and He left. Nakakalungkot po, maraming tao sa mundo, nabuhay, nagstay ng 50 years sa mundo, at iniwan ng mundo nang walang impact na ginagawa sa mundo. Gusto ba natin yun yung nakasulat sa lapida natin? He came, He stayed, then He left. I pray, kapatid, may oras ka pa. We still have time to change the world. We still have time. Can you tap your neighbor and say, we still have time? Come on, come on, come on, come on. Tap them to the left, to the right, and say, you still have time. We can still change the world. Tama po ba? So we need to evaluate our life and our goals and ask these questions. What am I doing that can ultimately have an impact on this world? Anong ginagawa mo sa buhay mo ngayon na nagkikreate ng impact? Kung wala pa, again, evaluate mo yung buhay mo, evaluate mo yung goal mo. We need to understand this. Ano ba yung bagay? What are the things in this life that are eternal? And if we were to study this question, you would find 3 things that are eternal. Number 1 po is, first, God is eternal. Ano ba yung bagay, pastor, na pangmatagalan? Number 1 po, ang Diyos. He is eternal. Deuteronomy 33:27, the eternal God is your refuge. Second, the Word of God is eternal. Hello? Isaiah 40 verse 8, the grass withers and the flowers fall, but the Word of our God endures forever. And lastly, alam niyo po ba bakit kailangan tayo mag-invest sa tao? Because third,
people are eternal. John 5:28 to 29, do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear His voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. In short, sinasabi po dyan, bakit people are eternal? Because everyone will live forever. Some will live eternally in God's presence, and some will live and be eternally separated from God. Lahat po tayo, mamumuhay tayo ng eternally. Kaso dalawa lang po yan. Eternally makakasama mo ang Diyos or panghabang buhay kang mawawalay sa Diyos. Yun lamang po yun. That's why in light of this, dapat po yung nagmo-motivate sa atin. Nothing motivates and challenges us more than to see people's eternal lives changed by the eternal Word of God so that God's eternal life can be made manifest. Habang may oras, may pag-asa, habang buhay ka, malakas ka, gamitin mo yung bibig mo to preach the gospel hanggat bagong dumating ang Panginoon. Because we need to let them know that the only chance that we have is ito lang buhay natin sa lupa. Ito lang po yung chance natin. Wala na pong second chance pa. Hindi po totoo yung naturo sa atin, pag namatay na yan, sige, pagpipray mo. Hanggang maligtas siya, mamangat siya. I'm here to tell you, hindi po yan biblical. Hello? Huwag po kayo masaktan, sinasabi ko po yung totoo. Ang tao, pag namatay na, wala na pong chance yon. Ang chance po, habang buhay ka. That's why we need to learn to stop playing God games. Tapusin na po natin yung paglalaro. Huwag ka nang pasubok-subok lang. Nandito ka na rin, seryosohin mo na si Lord. Paggamit ka na kay Lord. Ang ganda po na sinabi ni Warren Webster, look at this is very powerful, life-changing. If I had my life to live over again, I would live it to change the lives of men. Grabe. Because you haven't changed anything until you've changed the lives of men. Kung papalarin, sabi niya, kung nanaisin ng Diyos, mabuhay ako muli. Sabi niya, ito pa rin yung gagawin ko. Baguhin ang buhay ng tao. Dahil wala pa daw kang tunay na nababago hanggat hindi po nababago yung buhay ng ibang tao. So I want to leave these two questions. How are you going to use your time, knowledge, and ability? May skill ka, may kataniluhan ka, may abilidad ka. Hindi mo lang yan dapat ginagamit sa pansarili mo. Dapat po sa something. You need to invest it on something that will last. Eternal. And lastly, will you use it on that which is temporal or on what is eternal? Kayo po ang sumagot ng katanungan yan. I want to end in this. How satisfying it will be when we are close to death to know that we are leaving behind other people who are committed to God, to His Word, and His people. And they are carrying out the work that we have entrusted to them. Sinasabi po dyan, walang kasing sarap na kahit alam mo na kukunin ka na ng Diyos, pero bago ka umalis, bago mo sila iwan, ay ginagawa nila ang dapat nilang ginagawa. Wala na pong mas masarap pa dyan. We don't want to live in regret. Na sana nakinig na ako ilang beses na inulit-ulit tong preaching na to sa church. Nagwalang bahala ako, hindi ko binigyan ng importansya. Now is the time
Today is the day of salvation. Now is the time. Hindi po natin alam, baka yung mga balak mong, sa kakahintay mo ng oras, yung balak mong sharean, nakuha ng namatay. May naaksidente. Yung kamatayan ay biglaan. Ayaw po nating umiyak in regret. That's why, ang gagawin po natin, dapat tumayo tayo and let's say yes to God. Let's say yes to this discipling ministry nang makita po natin ang harvest na gustong pakita ng Panginoon at ibigay sa atin. Palakpakan po natin yung Panginoon. Nais ko pong tatayo po yung bawat isa.